Nakakatakot mag-fail kapag nagbigay ka ng effort sa isang project, naikwento mo na sa family at friends mo, nagsunog ng kilay para lang mag-succeed, madudurog ka talaga kapag nag-fail ka. Pero kung palagi ka na lang matatakot sa magiging negative outcome ng mga ginagawa mo, bakit gusto mo pa siya i-pursue? Maaaring isang tabi mo ang dream career mo kasi natatakot ka na masayang ang oras at effort mo kapag nag-fail ka. Maaaring tapusin mo ang isang magandang relasyon kasi natatakot ka na baka masaktan ka lang kasi baka hindi kayo ang para sa isa't isa. Sa both situations, yung potential bad outcome ay pinipigilan kang i-pursue yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Maging sa career man o personal life, normal lang na mag-alala sa mga bagay lalo na kung hindi ka sigurado sa magiging resulta nito. Sabi nga sa isang survey na may more than 1,000 participants, mas takot ang mga tao na mag-fail kumpara sa gagamba, maging mag-isa sa bahay, at pati na din sa multo. Pero dudurugin ka ng anxiety kung hahayaan mo lang ito. Mahalagang maging mindful ka sa mga fears at i-reframe mo ang mindset mo para hindi ito maging negative impact sa buhay mo. Hi everyone, ako si Juan, at ito ang 7 tips para ma-overcome ang fear of failure. Mahirap i-identify ang fear of failing. Madalas nagmamanifest ito sa iyong subconscious behaviors at mga thought patterns na hindi visible sa iyo. At para pahirapin pa ang mga bagay-bagay, ang fear na ito ay self-fulfilling prophecy. Sa sobrang takot mo mag-fail o magkamali ay ito na lang yung nakikita mong outcome. Madalas ay kapartner nito ang tinatawag nating fixed mindset at yung mga negative thoughts. Yung mga negativity na ito ay pinapababa ang iyong self-confidence at pinapataas ang doubt mo sa sarili. Tapos kapag nag-fail ka na talaga, nakukonfirm mo lang lalo sa sarili mo na valid yung mga iniisip mo hanggang sa magpaulit-ulit na lang iyon. Ang key para ma-break ang pattern na ito ay ang ma-recognize mo yung behaviors mo. Tignan mo kung nakaka-relate ka dito. Reluctance to try new things. Takot ka mag-try ng mga bagong bagay. Yung mga challenging na projects o mga bagong activities ay hindi worth it sa'yo kasi takot ka magkamali. Self-sabotage. Sinasabotahin mo ang sarili mo. Madalas mong dinedelay ang mga goals mo o napaparalyze ka sa anxiety ng progress mo. Low self-esteem, self-confidence, and self-doubt. Hindi ka naniniwala na kaya mo ma-achieve ang mga goals mo, kaya hindi ka na din nagtatry. Nakakaramdam ka ng pangamba o inggit kapag nakakakita ka ng mga successful na tao sa social media kasi tingin mo ay never mong ma-achieve kung anong meron sila. Perfectionism. Kung hindi mo siya kaya gawin perfectly, bakit ka pa magtatry? Willing ka lang i-pursue ang isang bagay kapag alam mong mamimit niya ang high standards mo. Negative thoughts. Kapag nahihirapan ka sa isang bagay, napupuno ka agad ang ulo mo ng mga negative outcomes. Kung nakakarelate ka sa mga ito, hindi pa huli para magbago. Pero next time na nakakaramdam ka, itry mo munang itanong sa sarili mo ang mga tanong na ito. Huminga ka ng malalim at isulat ang naiisip mo sa isang journal at gamitin ang mga tanong na ito para magkaroon ka ng bagong perspective. What am I really afraid of? Saan ba talaga ako natatakot? Mapapagaan ng pagsusulat ang mga takot mo. Mas magmumukhang maliit ang mga problem mo kapag nasa papel. Who am I fighting for? Para kanino ko to ginagawa? Minsan, nawawala o nalilesen ng mga taong mahal natin sa buhay ang mga takot natin. Minsan, yung pagpapaalala sa sarili natin, ito lang ang kailangan natin para maging mas matapang at magpatuloy. What's the worst that could have happened? Ano ba yung worst na pwede mangyari? Madalas, yung worst case scenario ay hindi naman ganun kasama at kadalasan, wala namang magbabago sa isang bagay kung mag-fail ka. So, ano bang masama kung mag-try ka, di ba? What if I succeed? Paano kung mag-work? Isipin mo kung paano magbabago o mag-i-improve ang buhay mo kung ginawa mo yon. At isipin mo, bakit mo ba ginagawa ito in the first place? Makakatulong ang pagbabasa ng mga sagot mo sa pag-identify ng fears, mga thought patterns, at limiting beliefs na hindi ka pa aware before. Mapapagaan din ito ang loob mo at matitignan mo yung mga problema mo objectively para makagawa ka ng plano para ma-overcome ito. Kung na-enjoy mo tong video na ito at interested ka pa sa mga other Filipino whiteboard explanations, make sure na i-hit mo yung subscribe button at i-turn on ang notification sa ating channel. 7 tips para ma-overcome ang fear of failure. Number 1. Accept that failure is normal and it can be a good thing. May reason bakit may expression na fail fast. Alam ng mga business leaders na ang pagtanggap sa mga pagkakamali ay part ng pagiging successful. Lahat ng mistakes ay stepping stone para sa mas malaking goal. Walang business na ang goal ay malugi pero kung mangyari man,
Mas magandang mangyari ito as fast as possible. Kasi as soon na tapos na ito, matututo ka na sa mga pagkakamali mo at makakamove on ka na. Number 2, adopt a beginner's mind. May first time para sa lahat ng bagay. At ang pagkakaroon ng beginner's mindset ay tungkol sa pag-a-approach sa mga bagong challenges ng may curiosity at positive thinking imbes na takot. Tignan mo ang bawat sitwasyon bilang learning experience at hayaan ang sarili mo na hindi agad maging magaling. Kahit nga si Michael Jordan nag-practice bago maging magaling, di ba? Kung perfectionist ka, probably gusto mo makuha lahat sa first try pa lang. Pero napaka-unrealistic expectation ito. Magkakaroon ka ng mga problema at okay lang yun. Sabi nga, 2 step forward at 1 step back ay progress pa din. Number 3, talk to someone you trust. Kapag stuck ka sa pag-iisip, madalas kang mapapa-overthink at ma-overwhelm ka. Ang pagkausap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay mabibigyan ka ng mas malawak na perspective sa mga kinakaharap mo. Maging barkada mo man yan, mentor, kapamilya, kapuso o kapatid, i-share mo ang problems mo. Makinig ka sa feedback nila at mababago nila yung nakikita mo. Number 4, give yourself more options. Kapag nag-aalala ka sa sitwasyon, possible na ang makita mo lang ay yung mga negative outcome. Pero kung hindi ka magpo-push forward, hindi mo malalaman kung paano mag-end yung story. Hindi mo mahuhulaan ng future. I-consider mo yung possibility na mas maganda ang magiging outcome kumpara sa tingin mo. Gamitin mo ang visualization skills mo para ma-imagine ang mga possible endings. Hanggang hindi pa tapos, lahat ay possible. Number 5, remember the cost of not trying. Sabi nga sa sports, you miss 100% of the shots you don't take. May kapalit ang takot mo. Kung hindi mo itatry, mamimiss mo yung mga opportunities na para dapat sa'yo. Tandaan, trying and failing is often better than not trying at all. Number 6, adjust on the fly. Walang itinakda. Kung may sinubukan ka at hindi yun yung ina-expect mo, okay lang na mag-adjust ka at mag-adapt. Pwede kang mag-quit sa trabaho mo kung di ka na satisfied dito. Pwede kang humingi ng tulong kapag nahihirapan ka na. Basta willing ka magbago, willing ka mag-adapt, hindi ka mai-stuck sa isang sitwasyon. Number 7, be afraid but do it anyway. Maaaring di naman talaga mawala ang takot mo at okay lang yan. Pero hindi ibig sabihin nito na hahayaan mo yung takot mo na kumontrol sa'yo. Sabi nga, if bravery means progressing without fear, courage means doing it despite fear. Lakasan mo ang loob mo at maso-surprise ka sa kaya mong ma-achieve. Kung nagustuhan mo ang video na to, comment your thoughts below at yung mga topics na gusto nyo i-cover natin in the future. Bye!